Oh, happy farming sa ating lahat. Kasama ko ngayon ang aking kaibigan, ang aking classmate na si Billy Boy, Billy Rodriguez, para tayo ay tour doon sa kanyang Ampalaya Farm. Sa kanyang, dito siya nagpa-practice ng kanyang mga tungkol sa vegetable o anong pa mang mga pananim. Kaya medyo nakaka-amaze yung lugar niya dahil kita naman natin, naglawit lang ang pera ni Billy Boy. So, ayun, pasal tayo. Naglawit lugar. So, anong variety nito, classmate? Itong yung, Yun ay Galaxy F1 ng East-West. ayun, Galaxy F1 ng East-West, yung kanyang variety. Titingnan natin hanggang sa dulo kung gaano nakarami yung possible ma-harvest. Medyo ano yung nagiging problema natin dito sa ating, kasi kita naman natin maganda na siya, ay nagkakaroon pa rin ng, siyempre, ng counting adjustment kung ano yung dapat natin gawin. Ano? Kakasakit pag umulan. Ayan. Sobrang hangin, yung mga bulaklak na babagsak na agad. So yun, bagay mahangin. Pag mahangin. Saka pag walang tigil ang ulan, hindi na spray. Madaling papunggos. Ay, mga namimulaw-mulaw, mga ganito. Ayan. Maraming So anong dapat gawin? Bagay may gano'n na nakikita. tinatanggal ko na lang. Hindi naman na-spray ng fungicide, gawa ng maulan nga eh. Ayun. So kaya hindi ma-spray, kaya nananatili minsan na may mga ganyan na daon ni mildew kung di ako tulad nito. nagkakamali. Ayan. Kakasakit na. Hindi na mamunga. Wala na siyang bunga sa lugar na ito. Yung may sakit, walang bunga. Ayun. So kung mapapansin natin yung sinabi niya, medyo yun yung problema natin. Kung hindi ako nagkakamali ay daon ni mildew yung number 1 na dahilan kung bakit medyo naninilaw yung ating halaman. Ayan. Ay, ito meron yan. Ayan. Ano? Sagat ng ano to. Yung fruit fly. Pero konti lang naman siya. Pag ano lang. Kaya isa lang. Okay. Okay lang. Ayun. Tingnan natin. Ganda ng ibig sabihin classmate, hindi ka pa kontento dito sa iyong, kahit maganda na yung iyong yung Maraming ano to. Madaming naging problema kasi nga yung nakakasakit. Eh pag ganito, hindi dumadami ang bunga. Ayun, pag wala kasing dahon, ganyan ang nagiging bunga, nagbabaloktot. Kaya kukunti nga pa siyang bunga. Ayan. Medyo kukunti pa daw yung bunga bagay ganito, pero at least meron naman siyang na-harvest dahil mahirap daw talaga yung season na ganitong panahon na tag-ulan dahil marami prone tayo sa sakit. Ayun, sakit. daming sakit ng ating gulay. Pero ganun po man, maraming sakit. Anong masasabi mo naman sa iyong naranasan? Okay din naman na kukunti ang ano dito hindi masyadong ma-fruit fly. Naglagay pati ako ng mga trap ng fruit fly sa labas kaya hindi masyado. Yun lang talaga ang dito yung sa dahon, nagkakaganto. Pero yung sa fruit fly konti lang. So dala ng panahon, kaya mahirap kontrolin yung ating mga sakit ng ating ampalaya. So tingnan natin at nang sa ganun, itutin natin ng konti yung area. Yan ba, pang harvest na yung ganyan? Oo, harvest na ito bukas. May ilan nila nang harvest dito. Baka naman makaka 50 kilos din. Ayun. Ayun. So meron na rin pera bukas. Si classmate Billy. So ayan, dami niyang bunga Naglawit lang ang pera niya. Pero hindi naiiwasan, yung sinasabi niya kanina, talagang yan yung nagiging problema. Kaya na-abort din yung mga bunga pag naluto yung dahon. So ayan, ma-abort yung bunga ba? Basta't natuloy yung dahon. May ilan ang area to, classmate, kung iyong estimate mo lang ba? Ilang area itong iyong ampalaya? Mga 1,000 square meters. So 1,000 square meters. 3 meters itong Tapos ito yung nasa 30. 35 mga ganun. 30. So ang distance nito ay 3 meters yung in between ng rows. Oo. Tapos yung iyong Ano yan? 1 meter. Kaya lang yung daming namatay. Yung mga namatay, lagyan ko ng sitaw.
Napad na yun, tatlo. So, ganun. Yung iba, okra. Nauna yung okra doon sa mga bata pa, namatay na. Okra nilagay ko. Na yung mga sumunod, na yung mga namamatay-matay ulit. Sitaw naman nilagay ko. Ayun. So kung mapapansin nyo, hindi natin pansin yung ginawa ni classmate. Dun sa, ibig sabihin, meron siyang tanim dito, tapos may tanim dito. Oo, may tanim yan dyan, namatay lang. Namatay lang, nung mamatay, ang nilagay mo ay Sitaw. sitaw. Ayan. Group of 3 per hill ang sitaw ni classmate. So, kung mapapansin natin na minamaximize lang niya yung area, no, after nung kanyang ampalaya, ay meron naman siyang sitaw na possible na maharvestan. So, hindi mawawala ng pagkain sa mesa si classmate Billy. So, ayun, ikot tayo ng konti at makita rin natin kung ano yung best practices na ginagawa mo. Kung ano yung technology, ano ba yung trap, ano ba yung trap mo. Yung trap na kabaga. May huli yung trap. Meron. Ayun, lalapitan natin. Ano to eh, medyo kukunti na ngayon. Gawa ng... Naglagay ako dyan, mga... Tawag dito. Nung mag-flowering pa lang, naglagay na ako ng ano to, metal eugenol. Oh, walang masyadong huli dito. Ayun, ang huli, nangangamatay. Metal eugenol nang mag-flowering. Buong palibot yan. So, ayun pala yung dapat gawin. Kaya So, hindi, kailan ka nag-apply ng metal eugenol? Nung mga 1 month na yan. 1 month? Wala pa. Basta nang sumampa na siya ng ganito, mga 3 weeks pa lang, naglagay na ako. Ibig sabihin, wala pa siyang bulaklak na yun. Oo, maaaring wala pa. In-advance ko na yan kasi ang track lang naman ng ganyan, male fruit fly, kaya para lang wala nang madali. Ayun. So, ibig sabihin, hindi lahat ng fruit fly ay mahuhuli doon sa ating Male fruit fly lang nahuhuli niyan. Kaya dapat advance para hindi na productive ang yung babae. ayun. Para daw hindi na dumami, ay mawawala na ng lalaki, dapat advance tayo naglalagay para hindi malate yung ating yung application ng ating panghuli ng fruit fly bago tayo dumating dun sa pag-harvest ng ating ampalaya. So, itong 1,000 square meter, may ilan ang estimated na rito, classmate? Ilan ang estimated na ma-harvest mo dapat? Ang iniisip mo lang ba? Kung ito hindi nasira nga ng mga kahit mga 100 tonelada may pataas. Ngayon nangyari nga, wala ba sa mga nagkakasakit, mahina. Baka wala pang 300 ang na-harvest 300 kilo. Kulang pa ng 300. Ayun. Pero bukas naman na-harvest ulit ako, baka mga 50. Ganun lang. Pero ito ay mga 5 harvest na. Palima. Ganda ng ampalaya ni classmate. Nakakalimang harvest na daw to. Ang target niya dapat sana ngayong Dapat panahon na to. nasa 100 kilos nang na-harvest Dapat 100 kilos per harvest. Wala. Nangyayari 50 lang. Baka nga bumaba pa itong ini. So 50% yung sa targets mo yung nakukuha. Oo. Sa ngayon. Pero sa susunod, madali nang bumaba. Ganang namamatay pa rin. Kaya nang maulan. Sobrang maulan. Yung bang isang tonelada ay buong season na ng 100 square meter yung mga harvest? Mababa pa yun. Mababa pa yun. Yung may kumagay sa minimum na lang. Yun. So inaasahan natin na kung sakasakali ba na walang ganyang problema, hindi ganong kaulan, kaya ba nitong maka 2 tonelada? Oo, kaya. Isang latang ang palaya, maluwag pa nga yun 2 tonelada. Kahit mga 4, kaya siguro kapag mapapaganda talaga yung halaman. Kaya maganda talaga, mapagandang halaman lang. Ayun yung ating yun yung ating dapat mapansin. Bigyan natin din na yung isang lata natin na ampalaya, possible ay magkaroon ng 4 na tonelada
basta't magiging maganda ang ating halaman. So, nakatingin ka ba sa presyo? Magkano ba ang presyo ng ating ampalaya? Ay nagbago nung 45, ngayon ay 40. Okay pa naman, maganda pang presyo. Maganda pa ang presyo ng 40. Okay na yun, okay na 40. So, hanggang magkano ba umaabot ang presyo ng ampalaya natin? Oh, Per kilo. bumababa talaga yan. Minsan wala pang 20 kapag yung dumadagsa. Pero minsan naman tumataas. Pero Dati, yung umabot ako ng yung nakaraang tanim ko pa ng ampalaya, umabot ako ng 80 eh. 80. Oh. Wow. Tapos, pero ilang harvest lang yun, kaya bumaba na rin. So, kung mag-average, mga possible 40 to 50 talaga. 40 to 50, panalo na. Average. Oo, okay pa yun. Ayun. Medyo tour ulit muna tayo para makita natin. Ang pinapakita natin dito, no, hindi yung dahil lamang maganda yung kanyang ampalaya, kundi malaman natin yung mga problema at makapag-share tayo sa ating mga viewers. Yun yung number 1 natin na goal para nang sa ganun ay nakakatulong tayo sa kanila. Wow! So, tigil tayo dito. Maganda-ganda dito eh. Area-area lang yung Oo. maganda dito. May mga areas siya na hindi ganun kaganda. May mga area na maganda. Siguro kailangan na lang din ito ay yung maintenance niya. Kaya siya nahihirapan doon sa maintenance ay dahil nga sa walang tigil ang ulan. So hindi siya makapag-spray, hindi makatiming ng pag-spray. Kaya nararanasan yung ganung problema. Pero kahit ba na hindi ba pwedeng mag-spray ng naulan para lang at least ay sa observe mo. Pwede rin siguro. Hindi pa rin masyadong sanay pati sa pag-aampalaya, nagpa-practice pa lang din eh, kaya may mga pagkukulang din talagang nagagawa. Hindi rin talagang, So ayun, marami rin pagkukulang. napakaganda mong binanggit ng ating classmate, ng ating farmer ngayon, si Happy Farmer Billy. Dahil marami pang adjustment ang kailangan nating maranasan dahil bago pa lang din naman siya nag-aampalaya. So, pailang season mo na to, classmate? Padalawa pa lang ito. So, padalawang season. Pero, kumusta? Ikaw ba'y nalugi o ikaw ba'y kikita sa obserbo mo dito sa iyong... Ay, baka naman kikita ng konti. Ayun. Konti lang. So, ayun, mahalaga kumita at nang sa ganun, maging tuloy-tuloy yung kanyang pag-farming. So, dito tayo, no? Para makita natin yung kalakihan ng area, general appearance. Ayan, kanyang ampalaya. So may trap siya sa palibot ng kanyang farm. Ayan. Pinapakita natin hindi lang yung maganda, no? Ibig sabihin, pag ganitong panahon ng tagulan, nahihirapan si classmate Billy dahil maraming adjustment yung pwede niyang gawin. Kasi kung tutuusin, ang inaasahan niya dito ay ito'y puno na dapat ng ampalaya, makagapang na rito yung kanyang ampalaya, then dapat nangaglawit na yung bunga. Pero ganun pa man, pinapractice natin ito kasi ang sa kanya, ayaw din naman niyang tingnan basta-basta yung presyo. Ang gusto niyang habulin dito ay marami yung production at bahala na yung presyo ang magdikta kung paano tayo kikita ng maayos at maganda. Pag kasi gumanda ang production, kahit pa sabihin mag-20 ang presyo, 30, kikita ka. Kaysa naman magmahal ng 50, 60 tapos kakasakit naman ng maaga, wala rin. Production talaga. Hindi naman sabi tatimingan yung mahal. Wala, hindi. So yun yung isang maganda, no? Bilang isang farmer, hindi tayo nakatingin sa presyo, natatiming pa tayo kung kailan tayo magtatanim. Ang sa kanya, tuloy-tuloy lang siya, naparami lang niya ang production, bonus na lang kung sakasakaling gaganda ang presyo ng ating produkto. So, ito si Paring Billy, pare. Happy farming!